Yes, only Jesus can satisfy your soul. Tunay po yan mga kapatid. Tunay po yan mga kaibigan. Lalo na po sa inyo na mga dumaan sa, maraming kasalanan, naghahanap ng satisfaction, naghahanap ng kahulugan ng buhay, kung bakit ganito, bakit may mga paghihirap, and so on and so forth. Then, one day, you heard about the Lord Jesus Christ, and then, you personally trust Him, then nangyari po itong satisfaction. Real satisfaction. At ngayong umaga, ito pong ating pag-uusapan, real satisfaction for free. Wow, grabe po ito mga kapatid. Libre. Satisfaction. Libre. At ito, ang mag-revolutionize ng ating buhay kung maintindihan po natin ito sa pag-intindi ng puso. So we start reading po. Our text is from the book of Isaiah, chapter 55, starting from verse 1. Ito pong sabi, Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you because of the Lord your God and the Holy One of Israel, for he has glorified you. May the Lord bless His word. Grabe po ito mga kapatid. This is one of the greatest invitations of the Lord for us. Kasi alam ng Panginoon ang ating kalagayan, mga kapatid at mga kaibigan. Mayroon tayong hinahanap na hindi natin alam kung ano yun. Yun ang po ang totoo. Kasi po, ito po ang isa sa mga katotohanan, man is seeking for satisfaction. Yan po ang totoo. Naghahanap po talaga tayo ng yung real contentment. May mga nag-aakala na kung makuha ko ang bagay na ito, then okay na ako, masaya na ako. Pero pag nakuha na yun, nako, parang kulang pa. Parang may hinahanap pa ako, mas gusto ko pa ito. And then, he will aspire to have it. And then, pag nakuha na rin niya, nako, wala pa rin. May hinahanap pa rin siya. And that is true, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay may hinahanap at itong hinahanap natin ay ang satisfaction. Man is seeking for satisfaction. But the problem is, mga kapatid at mga kaibigan, dahil po sa kasalanan, ang tao, tayong lahat, hindi natin alam kung ano ang talagang makapagbibigay sa atin ng satisfaction at kung saan natin ito masusumpungan. Yan po ang totoo. Because of sin, man does not know what will really satisfy him and where he can find it. Siguro kung dumaan kayo sa aking mga dinaanan noon, ay madali kayong makapag-relate sa bagay na ito. Bakit? Siyempre, dahil talagang napaniwala tayo na itong isang bagay, halimbawa, ay makapagbibigay sa atin ng kagalakan at satisfaction, we tried it. Okay? Some tried religion. Some tried sex and sexual relations. Some tried business. Some tried money. Some tried progress or sabihin natin success, fame. And yet when they come up to that ladder of success,
at nandoon na po sila sa tinatawag tugatog ng tagumpay, they were disappointed. Wala pa rin doon ang kanilang hinahanap. That's why makarinig kayo ng mga tao, mga kapatid at mga kaibigan, na sila ay mga mayayaman, talagang nagpursige sila na yumaman, naging mga sikat na mga tao, at talagang in some degree naging mga powerful na mga tao. And yet, nagtaka tayo, isang araw, nagpakamatay. Alam nyo kung bakit? Kasi they thought that they can find satisfaction in what they think, where, or to have satisfaction. Akala na doon. And they were so disappointed nang makuha nila ang sinasabi nila makapagbigay sa kanila ng satisfaction, wala naman pala doon. Hanggang tumaas ang depression and later on, they committed suicide. So alam ko siguro na alam ninyo ang karamihan sa mga bagay na yan o sa mga taong ganyan. So ito nga po, hindi natin alam kung ano makapagbigay sa atin ng satisfaction at hindi rin natin alam kung saan ito matatagpuan. Subalit mga kapatid, dito sa ating binasa, may good news po dito. Doon sa mga binasa po natin, God is offering satisfaction for free. Grabe po ito. God is offering satisfaction for free, libre. At makikita po ninyo doon ang intensity ng invitation ng Panginoon. He was really, inviting us with, intensity. May pagpursigi. Paulit-ulit sabi niya, come, come. So, He was inviting us, sabi pa ng verse 1, to drink water, milk, and wine. Sige po, sabayan po ako ninyo, basahin po natin ito. Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Grabe po ito, no? Parang medyo may contrast. Bibili ka raw at kakain ka, pero bibili ka, hindi mo kailangan ng pera. At hindi mo kailangan ang halaga. Meaning, it's really free. In fact, ang first phrase, ho, everyone who thirsts. Nakakaramdam ka ba ng dissatisfaction sa buhay mo? Nasubukan mo na ang lahat? Nagpalit-palit ka halimbawa ng asawa? O nakakuha ka ng mataas na sweldo sa trabaho pero still you are dissatisfied? Then sabi ng Panginoon, come to the waters. And you who have no money, okay, you have no money, come. And the Lord is using symbolism dito. Gumagamit ang Panginoon ng mga simbolo. At bakit? Kasi po, mga kapatid at mga kaibigan, pag ang Panginoon gumagamit ng matataling haga ng mga bagay, katulad ng symbols, ay medyo napag-iisipan po natin ito ng matagal, na pagbubulay-bulayan natin, at lalong malalim ang tama niyan sa ating isipan at sa ating puso, upang hindi agad natin malimutan. So itong water, mga kapatid, is a symbol of life and satisfaction of the soul. Mamaya, babasahin ko yan sa inyo. Alam niyo, basta mayroong tubig, mayroong buhay. Di ba? Kaya nga ang mga taong nagpaplano na, mag-establish ng bahay nila, ang unang iisipin nila, may tubig ba doon sa patatayuan ko ng bahay? Ganun yun eh. Kasi basta mayroong tubig, mayroong buhay. Water is a symbol of life and satisfaction of the soul. Ito namang gatas. Milk is a symbol of God's word that makes us grow and strong. Okay? So, sabi ng Panginoon, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng gatas. So, hindi lang plano ng Panginoon na bigyan tayo ng, satisfaction or buhay, kundi gusto niya tayong lumago at lumakas. Oh, ganun yun. And again, the invitation is free. And then of course, wine
is a symbol of joy. So i-combine mo ito lahat, buhay, kalakasan, vitality na tinatawag, at kagalakan, wow, that is real satisfaction. And I tell you, it is free. It is free, sabi ng Panginoon. Okay po? So ito, John 4:14. Basahin po natin ito. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Kung naalaala ninyo ang talatang ito, na-discuss na rin natin ito, ito ang panahon na ang Panginoon ay nakipag-usap sa isang Samaritan woman. At itong babae na ito, hindi nga niya kilala ang Panginoon, ngayon, humihingi ang Panginoon sa kanya ng tubig na maiinom. Sabi ng babae, Hudyo ka? Kami, Samaritan? Hindi naman nakikipag-usap ang Hudyo sa Samaritan? Sabi ng Panginoon, kung kilala mo sana ako, at kung alam mo itong ibinibigay ko na tubig ng buhay, hihingi ka sana sa akin. Sabi ng babae, saan ka kukuha? Wala ka ng tabo. Saan ka kukuha ng tubig? Then, binanggit ito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang kinukuha mong tubig dito, okay, makainom ka, pagkatapos mauuhaw ka ulit. Subalit, ang ibibigay ko sa iyong tubig, pag ikaw ay nakainom nito, hindi ka na mauuhaw muli. And you know, speaking about genuine, real satisfaction. At alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang babaeng ito ay naghahanap talaga ng satisfaction. In fact, kung ipagpatuloy niyo ang pagbabasa, makikita ninyo na itong babae pala nagkaroon na ng 5 asawa. O siguro kung mga kabit ng iba. At ang pang-6 ay hindi rin niya tunay na asawa. So, siguro ko on the first na kapag asawa niya, sabi niya, okay na ito. Ito na yung aking Prince Charming. Talagang satisfied ako pag napangasawa ko ito. Matapos na mapangasawa, nako, wala naman palang satisfaction dito. Naghanap siya ng pangalawa. Wala pa rin ang satisfaction, naghanap ng pangatlo. Sa madaling istorya, ang babaeng ito, mga kapatid, ay naghanap ng satisfaction sa hindi niya alam. Akala niya sa kapwa niya tao, sa sex life, akala niya doon makasumpong ng satisfaction, pero wala pala doon. Ngayon, na-encounter niya ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, may ibibigay ako sa iyo. Satisfaction, water of life, that will become in you a fountain of water springing up into everlasting life. So, madaling istorya, nagka-interest dito ang babae at makikita ninyo na talagang nagpakilala ang Panginoon sa babaeng ito. So, sa madaling istorya, ang ini-offer ng Panginoon na satisfaction ay hindi sa sanlibutan ito, kundi siya mismo ang makapagbibigay ng satisfaction ito. Likewise, sa John chapter 6, verse 35, mga kapatid, kung basahin na po natin ito, ang kausap naman dito ng Panginoon, yung mga taong nakatikim ng kanyang milagro na kung saan 5 tinapay, 2 isda, pinarami ito ng Panginoon at nakakain ng sobra 5,000 mga tao. At ngayon hinanap nila ang Panginoon upang gawing hari. Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat ang pagkaing natutunaw ang hinahanap ninyo. And then, inintroduce niya ang kanyang sarili as the bread of life. Sabi niya dito, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Yang salita, mga kapatid, na shall never hunger and shall never thirst, ang ibig sabihin niyan, real satisfaction. At anong sabi ng Panginoon? Siya daw ang tunay na tinapay ng buhay. Siya rin ang water of life, siya rin ang tinapay ng buhay. At kung gusto kang magkaroon ng satisfaction, you must come to Him. Hindi po relihiyon, mga kapatid. Hindi po organisasyon. Yun ang pagkakamali na itinuro sa atin ng mga relihiyon.
Sa halip na ipadirekta tayo sa Panginoong Jesucristo, pinadaan tayo sa mga santo-santa. Kaya hindi natin nasumpungan ang tunay na satisfaction. Nagpalit-palit tayo ng reliyon. Sinubukan natin ito, sinubukan natin ito, sinubukan natin ito. Wala pa rin. Lalo pang humambog tayo. Di ba? Ang kailangan pala natin, itong persona ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, I am. And He is a person. Sabi niya, He who believes in me shall never thirst. So, mga kapatid, dito ipinapakita sa atin na ang Diyos o ang Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng satisfaction at doon lang sa Kanya tayo makasusumpong ng tunay na satisfaction. Ito namang 1 Peter chapter 2 verse 2 as a symbol of the milk. As newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. So, kung tunay tayo na ipinanganak na muli, tunay na nagkaroon ng buhay na mula sa Diyos, then nanasain natin talaga ang gatas ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kung tunay po kayo na naligtas, then hanap kayo ng paraan na makarinig ng salita ng Diyos. Natutuwa ako sa mga pamilya na alam ko noong wala pa ng pandemic, bihira family devotion. Oo, pero nang magka-pandemic, araw-araw nagdi-devotion at araw-araw nanonood at nakikinig ng ating program. Bakit? Nakita nila may buhay sila and they ought to be fed by the Word of God. So ito nga ang invitation ng Panginoon. And then sa Psalms 104 verse 15, tungkol naman sa wine. And wine that makes glad the heart of man, oil to make his face shine, and bread which strengthens man's heart. Ang alak daw that makes glad the heart of man. Of course, hindi itong wine na nakakalasing. Wine ito na fresh squeezed grape juice. So, it makes glad the heart of man. Ang punto mga kapatid, dito sa mga simbolismo na sinasabi ng Panginoon, water, then milk, and then wine, nagpapakita ito sa atin na siya lang talaga ay may kakayahan magbigay sa atin ng buhay, kalakasan, at satisfaction ng buhay. Di ba? Kagalakan. Di ba? At ano pang ang hahanapin mo kung nandiyan na sa iyo ang kapuspusan ng kagalakan? Di ba? Ano pang hanapin mo kung nandiyan na sa iyo ang kalakasan na nagbumula sa Diyos? At totoo nga po, it is free. Libre po. Now, ang tanong ngayon, why is it free to those who believe? Nabasa naman natin, kailangang sumampalataya. Hindi naman ito automatic na mapapasayo kung ayaw mong sumampalataya. Pero kung talagang magpapakumbaba tayo at kikilalanin natin na tayo'y gutom at uhaw, hindi natin nasumpungan ito sa mga bagay material o mga bagay pisikal, kaya't gutom tayo at uhaw tayo, then nakarinig tayo ng Ebanghelyo, nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, then ibinibigay ito ng Panginoon libre. At bakit? Bakit libre ito? Hindi po natin kayang bilhin ito. We cannot afford to buy it or to work for it. Okay? Sabi ng Panginoon, without money. And then, hindi nga pwedeng bilhin natin ito o trabahuin man. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo na mismo ang nagtrabaho nito. Siya na rin po ang nagbayad nito. Paulit-ulit nating sinasabi ito, pero hindi po ako magsasawa sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Kasi ito po ang pinakasentro ng tinatawag Kristyanismo. Ang pakakilala sa tunay at buhay na Diyos na nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, nagbubuo ng kanyang dugo, nagbigay ng satisfaction sa hustisya ng Diyos, na kung siya ang ating sasampalatayanan, then mangyayari po sa atin itong tinatawag pre-satisfaction. Okay po. Romans 3:24, ito po ang sabi. Sige po, sabayan po ninyo ako. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Justified freely.
pinawalang sala ng libre. Wala nang ibang interpretation yan. Libre talaga. Ha? Kaya't kung may magtuturo sa iyo, upang ikaw ay mapawalang sala, kailangan magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganito, palagi kang gumawa ng ganito. Basahin mo sa kanya itong Romans 3:24. Libre po, sabi ng Panginoon. Biyaya niya ito sa pamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Na doon, binigyan na ng satisfaction ng hustisya ng Diyos. Sabi ng verse 25. Sige po, sabayan po ninyo ako. Basahin po natin. Whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. Si Jesus Christ daw, ang ginawa ng Diyos, of course, ng Diyos na Ama, na maging pampalubag loob. Ito pong salitang propitiation, pampalubag loob o kaya satisfaction sa pamagitan ng kanyang dugo, sa pamagitan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos na hustisya humihingi ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Dahil lahat nga po tayo ay nagkasala laban sa banal at matuwid na Diyos. Humihingi siya ng kabayaran. Hindi naman natin kayang bayaran. Ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, ang siyang nagbayad ng ating kasalanan. At ito'y nagbigay ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Nakalma. Nagkalma ang hustisya ng Diyos. Bakit? Kasi nasatisfy na. Ang hinihingi ng Diyos na kabayaran ng ating mga kasalanan, nabayaran na. At sinong nagbayad? Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung mananampalataya ka sa Panginoon, then you will have this satisfaction for free. Okay po, maliwanag po yung salita ng Panginoon. At ito pa, muling paalaala. Sabi ko sa inyo, i-memorize po ito. Ephesians 2:8 and 9. Basahin niyo sa mga relihiyon na nagtuturo sa inyo na maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Basahin niyo sa kanila yan. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Mga kapatid, paulit-ulit na lang po yan, pero hindi po tayo magsasawa. Baka naman, ang iba sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, nag-aakala na maliligtas sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Imposible po yun. Dahil ang mabubuting gawa natin, kahit na napakabuti na yan, hindi yan perfecto sa harapan ng Diyos. Maliban pa diyan, hindi mo pwedeng trabahuin ang tapos na trinabaho. Kaya nga, regalo po ito. Not of works. Okay po? So, free satisfaction, free salvation, because Christ died for our sin already. So, ito paalala muli, it is finished. Pag nakita nyo ang icon na yan, agad-agad maintindihan ninyo. Si Pastor Alamer palaging ipinapaliwanag na talagang tapos na binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating kasalanan. Anumang bagay na tapos na, hindi pwede dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Okay po? Now, we come to the third. Results if we are satisfied in Jesus. Okay? Napakinggan natin ang invitation. Lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo by faith. Then, nangyari talaga ang hinahanap natin na hindi natin alam at hindi natin alam kung saan masumpungan, nangyari. Nagkaroon tayo ng real satisfaction in life. Katulad ko noon, parang asong ulol naghahanap ng satisfaction sa iba't ibang mga lugar pero hindi makasumpong until way back 1979 na nakarinig ako ng Ebanghelyo at nakilala ko sa pagkilala ng puso ang Panginoong Jesucristo. Results if we are satisfied in Jesus, ito po, we catch God's passion to display His glory among nations. Nakukuha natin ang puso ng Diyos na gusto niya na makilala siya sa lahat ng mga bansa. Ang tawag natin dito, misyon. Yun, misyon. Hindi konsumisyon, kundi misyon. Meaning, nakikita natin, wow, ito pala ang dahilan. Kaya't iniwan ng Panginoong Jesucristo ang langit
napunta sa sanlibutan ito, na kahit na alam niya na magtitiis sa sanlibutan ito, binata niya ang lahat ng kahirapan para ang lahat ng mga tao ay makakita ng kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng Ebanghelyo. So we catch God's passion. And then, dito tayo, we are willing to joyfully sacrifice ourselves to be channels of His mercy. Pag nakita natin ito, naramdaman natin ito, hindi reliyon ito, kundi nangyayari sa loob. Kawawa naman ang aking mga loved ones, kawawa naman ang mga tao doon sa ibang lugar. Hindi nila kilala ang tunay na Kristo doon. Ang ipinakilala sa kanila, ang Kristo na palaging nakapako. Naku, kailangan makarinig sila ng Ebanghelyo. Yun, nagkakaroon ka ng compassion sa kanila, and then you are willing to sacrifice. Actually, sa ating kapanahonan ngayon, hindi na nga masyadong sacrifice. Para i-send mo na lang itong mga videos na pinakinggan mo, di ba? I-send mo lang sa kaibigan mo, sa loved ones mo, prayerfully. Oh. At baka naman gamitin ng banal na espiritu na manood siya at makaintindi. So, ganun yun. Di ba? Patuloy lang po ninyo i-share. Patuloy lang po ninyo na i-share. At kung may kinakailangan na pwede kayong sabihin natin, joyfully sacrifice sa mga pastors ninyo. Gusto rin mag-live broadcast pero wala ng mga equipment. Bilhan ninyo ng equipment. Katulad ng ginawa ng mga Christians dito sa amin. Bumili ng equipment para ito maliwanag na makapag-broadcast po tayo. Ganun po yun. So, joyfully sacrifice. Okay? Now, pansinin po ninyo ang verse 3 ng Isaiah. Incline your ear and come to me, hear, and your soul shall live. Okay? Nangyari na yun. Your soul shall live. Meaning, nagkaroon ka na ng satisfaction. And then sabi ng Panginoon, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Ano ba itong sure mercies of David? Mamaya, paliwanag natin yon. Verse 4, sabi dito, indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you, because of the Lord your God, and the Holy One of Israel, for He has glorified you. Tingnan po ninyo ito. Ang mga bansa daw na hindi nakakakilala sa Panginoon, ay shall run to you. At ang Panginoon, it is because of the Lord your God. So, this is about mission, na ang lahat ng mga bansa ay makarinig din ng Ebanghelyo at sila ay makakilala sa tunay at buhay na Diyos at makita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, ano ang ibig sabihin ng sure mercies of David? Ito po mga kapatid, ang pangako ng Panginoon na magpapatayo siya ng spiritual house and a kingdom through the Lord Jesus Christ. Okay? Kung nabasa ninyo sa 2 Samuel, ito po ang sabi. 2 Samuel chapter 7, verse 12. Sabi ng Panginoon kay David, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish His kingdom. Okay? I will establish His kingdom. And then, He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Alam ninyo kung sino ang tinutukoy dito? Ng Diyos? It was not Solomon, kasi ang paghahari ni Solomon hindi naman forever. Pero it's about the Lord Jesus Christ, who will build a house for my name. That is for His glory. At sabi ng Panginoon, I will establish the throne of His kingdom forever. So itong sure mercies of David, mga kapatid, pangako po ito ng Panginoon. Pangako ng Panginoon, of course, una sa bansang Israel, na sila ay gagamitin ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. And of course, sa ating kapanahonan ngayon, they failed. They were set aside. Parang
nilagay muna sila sa eskaparate. And what God is using today ay itong tinatawag spiritual house o kung ito yung tinatawag the church. Okay? The body of Christ. And then verse 13 ng Acts, verse 34. He was now speaking about, the resurrection of Christ. Sabi dito, and that He raised Him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken thus, I will give you the sure mercies of David. At ito, mga kapatid, ay pagpapahayag ni Apostol Pablo patungkol sa ginagawa ng Panginoon at patuloy na gagawin na ang mga bansa ay makarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Upang mapatayo ang kanyang spiritual house. At paano ito na ipapatayo ang spiritual house ng Panginoon? Itong tinatawag the body of Christ, the building of Christ, or the bride of Christ. Paano ito ipapatayo? Mga kapatid, simple. This is being built through the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. At ito ang main task na itinalaga ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya. Preach the gospel to every creatures. Make disciples of all nations. At paano ito nangyayari, mga kapatid? Ang ginagamit ng Panginoon ng mga tao ay una sa lahat nakasumpong ng satisfaction sa Panginoong Jesucristo. At dahil sila ay lumago na nakita nila na maraming mga tao ang hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo, na dapat makarinig sila upang ang natikman nila na kagalakan at satisfaksyon diyan sa Panginoong Jesucristo ay matikman din ng kanilang mga mahal sa buhay at ng kanilang mga kaibigan, then handa silang magsakripisyo. So as a conclusion, mga kapatid, only people who find their highest satisfaction in God can be vessels of mercies for others. Ito po ang katotohanan. So it's not because of program per se or kung anong mga command, but rather it's a lifestyle ng mga tunay na mananampalataya na pag na-enjoy mo ang Panginoong Jesucristo as your highest satisfaction, then handa ka na maging daanan ng habag ng Diyos para sa iba. Okay? So you're willing to sacrifice kung ano man yan. Basta maipaabot mo ang Ebanghelyo sa ibang mga tao. And that should be done by all people of God. Okay? And of course, lastly, ito naman ang very rewarding, mga kapatid. The more we share our joy in God, the more He increases our joy. Grabe ha? The more we share our joy in God, the more He increases our joy. It's more blessed to give than to receive, sabi ng Panginoon. Di ba? Huwag kayong mag-akala na, naku, kung mag-participate ako sa mission, kung mag-share ako ng mga naintindihan ko salita ng Panginoon, naku, lugi ako. Hindi ka po lugi. Lalong dodoble ang kagalakan mo. At sana, ganun po tayo, mga kapatid. God gave the word. Great is the company who publish it. Naalala niyo ang preaching na yon? Sana isa tayo doon sa company who will publish the word of God. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoong Jesucristo.